guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay pupunta tayo sa Capitolio Palo, sa may New Capitolio Palo, dun sa pinag top speedan natin nung motor ni yung tropa natin na si Albert. Pupunta tayo dun guys kasi susubukan natin tong motor ko. Bali, ita-top speed ko ulit ito dun. Susubukan natin kung hanggang ngayon sulit pa ba tong motor natin o malakas pa ba to. Kasi magti 3 years na tong motor natin ngayong November 25 or 29 ata yun na-release yung itong motor natin. So susubukan natin kung hanggang ngayon malakas pa ba tong motor natin, diba? Bali, yung motor natin guys is all stock lang. Bale, naka 80-80 lang tayo hanggang ngayon. Dati pa to. Pati yung likodan natin is 90-80. Okay? Bale, ayun yung setup natin dito sa motor natin. Napuying pa ako. Ayun yung setup natin dito. Sa engine natin, wala pa tayong ginagalaw dito o wala pa tayong pinapalitan. Stock pa rin to. Overall stock pa rin. Nagpaplano pa lang ako magpalit ng ng racing carb, 'di ba? Para masubukan natin yung lakas pag naka racing carb. Pero hindi ko pa alam kung kailan kasi nangdadalawang isip pa ako or sinusulit ko muna yung stock carb natin. Plano ko mag racing carb 28mm na Cayenne, di ba? So, mga ilang minuto nandun na tayo sa sa New Capitolio, yung parang bypass road o shortcut papuntang proper sa Palo, di ba? Dahan-dahanin lang natin tong motor natin kasi yung gulong natin medyo pudpud na. Tapos naglagay pa tayo ng oil, syempre importante yan. Naglagay pa tayo ng oil sa kadena natin kasi magta-top speed nga tayo. Kaya nilagyan ko. Yung problema lang pag naglalagay ng oil sa kadena, pag rumarat-rat ka, tumatalsik yung mga oil dun sa sa mugs. Tapos merong part na nalagyan yung yung natin, yung disc brake natin sa likod. So may time na dumudulas or medyo pumapalya yung preno natin sa likodan. So pero kanina parang binuhusan ko naman ng tubig or nilagyan ko ng buhangin para makatulong, di ba? So, dito na tayo guys, kakanan tayo dito. Maganda dito mag top speed pag malakas yung hatak yung motor mo or mabilis ma-hit yung 100 km. Kasi yung dito, yung kalsada dito sa pinag top speedan natin dun sa motor ni Albert is medyo mahaba-haba kasi yun dun. Tapos maganda pa yung kalsada. Tas mainam lang yung mainam lang na may dumadaan na mga sasakyan. So sa timing ka lang, 'di ba? Sa timing ka lang ng magandang pesto, magandang belo. Hahanap ka lang ng walang gaanong sasakyan para at least matap mo nang maayos yung motor mo. Yung kay Albert, hindi natin yung nasulit yung pag top speed natin kasi ang tagal niyang ang tagal niyang makuha yung 100 km per hour. Yung 100 km ang tagal niyang makuha, umahit. Kaya nabibitin yung kalsada, nabibitin yung motor. Kumbaga nagiging bitin yung kalsada. Pero dito sa motor natin, sa Raider, para sa akin sapat na yun kasi na top speed ko na yun dati dito nung galing ako sa Carigara. Dito ako dumaan. Wala akong camera noon kasi maulan yung time na yon. Tapos pag uwi ko dito maganda pala yung panahon kaya hindi ko nasuot yung GoPro natin. Na top speed ko pabalik dito, 'di ba?
Kaya yun, yung nangyari, hindi natin nangkunan. Hindi ko kasi dala yun yung ano, yung GoPro natin. Nakakuha ko noon ng 123, pero hindi pa yun sagad. Kasi yung tipong biglaan lang yun na top speed. Kumbaga, pagtingin ko ng magandang pwesto, pagkahanap ko ng magandang pwesto, doon ko nirat-rat yung itong si King. Kaya ayun, yung tipong parang biglaan lang talaga. Biglaan lang yung ano natin, yung pag top speed natin dito nung time na yon. Dito yan, sa pagliko. Dito tayo ano, papunta tayo dito magta-top speed. Pero subukan natin dito, yung konting ano lang, konting piga lang. Oh, ang bilis niyang makakuha ng 100. Ilang segundo pa lang, di ba? Ang haba pa ng kalsada. Kaya may hit mo talaga yung top speed mo dito eh. I think mga 1 kilometer ata to, or mga malapit-lapit 1 kilometer yung haba na ito. Kasi yung haba eh oh. Depende lang siguro sa motor mo. Bawal kasi dito mag U-turn eh. Kasi oh, double solid line. Pero tatabi muna tayo bago tayo mag U-turn. U-turn muna natin. Mamatay. Hanap tayo ng pwesto guys, or hanap tayo ng tiyempo. Yung tipong maluwag. First attempt to guys ah. Titest run natin to kung hanggang ngayon eh sulit pa rin yung motor natin. Siyempre magtatakip tayo ng ng ano, visor para yung hangin ididiretso lang. Good luck. Tara guys. First attempt. $124. Pangit pala yung papunta dito. Hindi masyadong pantay yung kalsada. Tumatalbog yung ano, yung motor natin. Wait lang. Second attempt tayo guys. Pangit. Yung kalsada papunta dito, ano tawag na ito, hindi pantay. Kaya gumagano yung motor natin. Hindi natin mabirit na maayos. I think 124 lang yung nakuha natin papunta dito. Diba? Medyo bitin yun para sa motor na to. Yung RPM natin kanina, pansin ko maabot dito eh, sa 10,000 eh. Pero yung maximum neto, maximum of power neto is 8,500. Pero pumapalo siya ng 10,000. Diba? Second attempt tayo guys. $124. Nabitin kasi. Nabitin siya guys dahil may motor. Diba? Sa harapan natin. Let's go.
123, 124 talaga. Okay na tayo dun guys. Dati nung pumunta kami ng Sulangan nila Kuya Bong, 123 angkas ko siya. 60 kilograms siya plus ako 48, 49 dati. Sipin mo, naka 123 ako noon, may angkas ako. Diba, kaya hindi ako makapaniwala na ngayon solo lang ako, hanggang 124 lang yung kinaya talaga. Ewan ko kung tawag na ito, bitin lang yung kalsada or hindi lang natin ma-perfect cambio yung motor natin, ma-perfect shifting, diba? Kasi merong part na ganun eh, pag hindi mo masakto yung shifting ng motor mo, hindi mo makukuha yung hindi mo makukuha yung gusto mong ma-hit. Merong ganon. Pero sa susunod guys, hahanap tayo ng medyo mahaba-habang kalsada para masubukan natin yung yung ginagawa ko kasi guys, hindi ko tinatagalan yung pag-rev ko. Pag pumapalo na siya ng 9,000 to 10,000, tawag na ito, kinukuha ko na siya sa sa pangalawang shift, diba? Hindi ko na siya inaantay. Ayun yung ginagawa ko kanina. Kasi first attempt pa lang, medyo nabibitin na ako sa kalsada. Hindi na kinakaya, 6 gear to eh, diba? Maliban lang 5th gear lang to. Nasa 5th gear pa lang ako, medyo malapit-lapit na ako sa dulo. Kaya pag pang last shift ko sa 6th gear, wala na, bitin na. Kaya yung pansin nyo kanina, hindi ko tinatagalan yung pag-rev ko. Paglapit ng kalahati sa dito, sinasagad ko na, tinotodo ko na. Kasi nabibitin ako eh. Kaya nyo guys, soon pag abot ng mga 3 years tong motor natin, susubukan ulit natin tong motor na to. Kasi promise guys, nabitin talaga ako. Bitin, 124, 123, 125 ata yun, bitin. Hindi ko alam guys kung saan ako nagkakamali, sa pag-shift or dito sa pag-rev. Dapat ba hindi kagad isagad, or nabibitin lang talaga ako sa kalsada, diba? Yung natin kasi kanina, yung ginagawa ko, yung RPM ko hindi ko pinapagapang, sinasagad ko kagad, kaya ganun yung nangyayari, diba? Medyo kinukulang talaga. Si parang Vinard yun. Shoutout kay parang Vinard. Ako Panda Rider. Shoutout kay parang Vinard. Ulitin natin guys. Hindi ko alam kung saan ako nagkakamali para hindi natin ma-hit yung gusto nating ma-hit, diba? Siguro hindi ko kasi pinapagapang yung RPM natin eh, diba? Pag abot ng kalahati, sasagad ko kaagad. Ganun yung ginagawa ko. Kaya yung RPM natin hindi gumagapang, yung tipong parang, alam mo yung kumbaga sa tao, hindi gumagapang, tumatalon. Kaya yung natin, yung RPM natin gumaganon kaagad, diba? Pagka second gear, ganon. Third gear, ganon. Pag fourth gear, ganon yung ginagawa natin in whole gear, diba? Up to 6 gear, ganon yung ginagawa natin. Pagkakalam ko kasi, kailangan mo talaga pagapangin yung yung RPM mo. Yung tipong papabayaan mo siya gumapang hanggang sumagad, tsaka dun ka mag-shift, diba? Kaya medyo nabitin yung yung kumbaga nabibitin yung motor natin sa daanan o sa kalsada o sa haba ng kalsada. Pero at least umaabot siya ng 120, 123, 124, diba? Umaabot siya ng ganon takbo, kahit ganon lang yung kalsada, yung ganong haba lang. So yan guys, yun lang muna yung video natin ngayon. Pasensya na kayo kung 124 lang talaga yung kinaya natin ngayon.
Kasi ayun, di ko lang alam kung ano yung reason. Paki-comment naman po guys sa comment section kung bakit ganun lang yung nakukuha nating top speed. Kung ano yung napansin nyo sa akin guys, paki-comment naman po guys sa comment section para at least alam ko rin or may matutunan ako kung paano, kung ano yung technique para nakuha yung saktong shifting, kung meron ng ganong problema, saktong shifting, saktong tawag nito, saktong pagpiga dito sa silinyador natin. Paki-comment naman po guys sa comment section para at least patulungan din ako yung sarili ko, di ba? So yan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog at ride safe po sa ating lahat. Peace out.